VP Sara Duterte hindi na nakapagpigil at binweltahan ng mga congressman. At eto, Attorney Sal Panelo, binisto na naman si Martin Romualdez. At ang pinakamalupit, eto, sino ba to? Si Remulla. Nakalimutan ko na yung pangalan ni Remulla. Si DILG ba o DOJ na Remulla ay natataranta na sa mga maaaring ikaso sa kanya. Ay nako po, mukhang may makukulong. Mukhang may makukulong mga ilang araw. Ngayon, hindi pa ngayon yan. Alam naman natin na ngayon ay panahon pa nila. So malabo pa siguro. So ewan ko na lang depende na lang pag nilaglag ni Remulla si Marcos Jr. Pag sobrang pagod na sila sa kakaisip kung ano yung mga dapat nilang gawing mga dahilan sa lahat ng kasinungalingan nila na ginagawa sa ating gobyerno. So ayan yung mga pag-uusapan natin at syempre yung update na rin po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na di umano ay eto nga po daw ay medyo pumayat. So bakit nga ba pumayat? Ito po yung natin papanoorin at update na rin po sa lahat na nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So unahin natin muna ito pala speaking of Rodrigo Roa Duterte. May isang tangang babae na isinisisi na naman kay Pangulong Duterte yung nangyaring insidente sa NAIA. Anak kandeting ka naman, Auntie Claire. Hindi, alam niyo hindi ako minsan hindi ako namitik or na pumatol sa babae. Pero medyo kikilitiin natin ng konti si Auntie Claire. Kasi nga sinisisi po ni Auntie Claire yung nangyari pong insidente sa NAIA. Kasi nga daw yun po daw ay kagagawan pa ni Pangulong Duterte. Kesyo yung mga barrier daw doon ay nung mga panahon pa daw ni Pangulong Duterte yun. Alam nyo, ang dapat masisihin doon NAIA, hindi si Pangulong Duterte. Binigyan nila ng pondong NAIA para pagandahin at ayusin yung kanilang safety doon. Tapos ngayon sasabihin nyo kesyo dapat ang sisihin doon si Pangulong Duterte. Alam niyo, wala na talaga kayong ibang maisip na pwedeng sisihin sa mga lahat ng ginagawa niyo kundi ang mga Duterte na lang talaga. Anak ng teteng, ano ba naman hindi ko talaga mapagtanto kung paano naging attorney to si Auntie Claire. Hindi ito sorry pero wala talaga ako nakikitang bahid na attorney pala siya. Ibaruin mo lahat na lang ng mga naisisisi mo kay Pangulong Duterte. Ano ba namang merong utak ang merong kang Yudi Punggol ka? By the way, wow English. O nga pala, may magaganap po na rally dyan sa Liwasan Bonifacio. Pumunta po tayo dyan mamaya. Punta tayo dyan mamaya. Kita-kits po tayo dahil hindi naman po ako pupunta. Dahil kami po ay may mga dapat pang gawin. Akala mo talaga pupunta pero yun tayo ay ako sa may mga kapwa ko dyan, mga kababayan na medyo may bakanting oras po kayo na natitira, punta na ho kayo doon at para magkaisa sa gagawing rally dyan sa Liwasan Bonifacio. Samantalang ito na nga yung latest update kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito po, panoorin po natin si Congressman Pulong Duterte. Ito nga, ito pa pala, isa pa pala to. Tangin ng katangahan talaga nito ni Claire. Kaya ka natatawag na basura. Kasi meron pong interview kay Attorney Claire, kay Yusik Clear Casto. At pala palitan na natin apelido ni na Casto na Casto. So bakit daw isinisisi kay Pangulong Marcos yung nangyari daw insidente kay Kong Pulong Duterte?
Oo, doon daw sa lalaking muntik ng saksakin ni Pulong Duterte. Alam mo, Auntie Claire, wala pong nagsasabing isinisisi dahil yung pagkakataon na ho yun, matagal na ho yun nangyari. At nakausap na po at naging maayos na po yung problema nyo. Ginagawan nyo lang talaga ng issue si Congressman Pulong Duterte para makahalal yung mga bataan ni Marcos Jr. dyan sa Davao. Tigil-tigilan nyo kami ng hinayupakan nyo, ha? Oo, magtutulog kang hinayupak ka. Masyado nang nalulusaw yung utak mo. So ito po, panoorin po natin latest update kay Pangulong Duterte. Pasok. So far, okay man siya. Medyo namayat gamay mo to itong ambagan ng baon. No, magyapon. Normal massage. Ayan to kapatid. Siya likod na karon. Yung likod. O gusto niya ipabot sa mga Pilipino na don't worry daw about him because he was born to sacrifice. So sa mula pa daw sa umpisa para sa taong bayan yung sakripisyo. Sir, hindi pa kumakain si dating Pangulo, sir? Gakaon siya pero karon medyo namayat. Kita na ko namayat. Ito kung gisultihan na kaugdagan. Sir, kumusta yung medical, sir? Kompleto yung Okay tambal? naman siya. Healthy siya. Okay Good na siya. siya. Pero namayat lang. Siguro ang hinay. Stress siguro, sir. Buho na wala siya. Bisag ako siguro na ako di sulod. Sa lalaki. 55 days na po ba ya, ha? It's too much. Wala pa ba? Wala. Sir, ano sa imong message para sa mga kababayan nato na nagsuporta sa imuha actually? Sa currently, sir, ang PDP laban na sila'y kibuhat na murag political gathering. Salamat kayo sa mga Pilipino, labi na sa mga Davawin yung nagsuporta sa ako. Hantod karon, salamat sa inyong pagsalig. Kunya na po dito ipapa si Presidente, gusto niya one word lang, salamat daw. Salamat. Salamat. Mura daw. Yan yung kasulti sa inyo. Wala siya additional kung sa maabot na election. Mura to. Choose unsa tayo sulti. Kay nagsugod daw ang Pilipinas sa struggle. So, choose a leader na fit to govern the Philippines. So yun nga, ang pagkakasabi dito ni Congressman Pulong ay medyo nangayayat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siguro dahil sa mga pagkain at sa taas ng, sabihin na natin siguro sa gamot, sa palagay ko naman about sa stress. Kasi hindi naman syempre ikaw ba naman, kahit di naman ako siguro mapasok ako dyan sa ICC, medyo talagang malulungkot ako kasi hindi katulad doon sa Davao. Sa Davao kasi napakaganda po ng klima doon dahil napakalinis po ng lugar na yun. Sobrang linis ng lugar ng Davao at kapag ikaw ay nandoon, talagang tataba at talagang lulusog ang iyong pangangatawan. Pero ito naman, good news naman po yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte dahil nga po na itong si Pangulong Duterte ay healthy naman po at wala naman daw iniindang sakit. Yung nga lang medyo nangayayat siguro nga dahil siguro sa pagkain dyan sa Netherlands. Kung ang Gabriela at makakaliwang grupo na is paimbestigahan ng issue involving you, ano pong masasabi ninyo na sinasakyan ng CPP, NDF ang issue, ito'y mga grupo kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito ba sa nila lang issues kidnapping? Convicted mo na sila? Yes. Kung wala po ng priso na. Sige. Sa pool na naman si Inday Class. Oy, Auntie Claire, yung tita mo, yung pinsa mo, sa pool na naman. Oo, binakbakan na sa pool sa ngala-ngala. Oo, sa pool na sa pool. Oo, convicted daw. Sabagay, totoo naman. Totoo naman talaga eh. Si Franz Castro po na tumatakbong senador ngayon, ano po yan, tawag dito, convicted po yan. Pero malaya. Yan nga po yung isa namin pinagtataka na kung si Pastor Apollo Sikibuloy na wala namang ginawang kasalanan, tumutulong pa sa mga kababayan natin pero kinulong. Nagbabalita lamang po or nagsasabi lamang po ng katotohanan na kabulustugan ng gobyerno.
Samantalang si Castro, si Franz Castro na isang NPA ayon kay Joe Masison, at etong mga grupo niya ay talagang against to government, sila pa yung mga malaya ngayon. Partida ho, ito po ay convicted sa kasong child abuser at kidnapping. Biruin niyo po yung mga kaso na yun, pero siya po ay tumakbo pang senador. At ang masaklap pa ho nito ay nakakasama niya po ang presidente ng Pilipinas. Bali isa po siyang congresswoman ngayon sa, hindi ko saan ba distrito yung hayop na yun. Hindi ko alam kung saan distrito, wala kasi akong balay-balita niya sa inayupak na yun. So yun nga, magsasampata ng putangin ng mga to. Talagang ito, tingnan nyo, may isip nyo maigi. Bakit nilabas ang video na yon na matagal na? So ibig sabihin, may plano nga talaga ang administrasyong Marcos o ang mga anti-Duterte na gamitin yung video na yon para masira si Congressman Pulong Duterte doon sa lugar ng Davao. Kaso hindi naman tanga-tanga yung mga taga Davao. Hindi naman kasing hindi naman katulad nyo ng mga tolongges. Oo, matatalino ang mga taga Davao. Mas pipiliin nila ng 1,000,000 or 1,000,000,000,000 na beses ang mga Duterte kaysa sa mga Nograles. Tandaan nyo yan. Hindi nila ipagpapalit yan. Kaya kung matatalo ang mga Duterte sa lungsod ng Davao, isa na ho yung pinaka madayang eleksyon na mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ako na nagsasabi ho sa inyo. Tangina, anong kinalaman mo doon? Tangina, ikaw nga convicted ka, kidnapping, child abuser, tapos doon sa kaso ni Pulong ikaw magkakaso. Kung totoo man to ang kapal ng mukha mong hayop ka. Nahayop ka tuloy. Tuloy natin. Kira magmama dahil mga bahay, makabayan. Niagi tatanan sa Congress. Nagtuhom ko kabalog pila yung ginadawat. Ayaw ko ninyo agita, kinatulistahan. Righteous na tayo mga naiwaam. Mga panuhak, ilang kabata ang namatay tungod ninyo. Based on hearsay sa inyo na pagkasuhan. Anak ko yung ito. Kung sa tambayan. Salamat kayo sa inyong suporta kang presidente, sa akong igsoon kay BP Inday, o sa among pamilya. Daghang kayo salamat. Pangayoon na po namo nga padayon ang pag-ampo para sa health sa among amahan. Salamat. Yan so yun nga narinig ho natin doon yung planong pagkaso ni Castro at yung kalusugan ni Pangulong Duterte. Pero ayun nga po, maraming salamat dahil yan sa patuloy na panalangin nyo kay Pangulong Duterte. So dito naman tayo sa isang balita. Sana yun, ito yung kay sino ba tong inayupang na to? Yan, si Boying Remulla, ang isa sa mga aso ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. So ito, panoorin ho natin. Comment ako submit your affidavit. Ano pong mangyayari? Sasagot ka. We will answer. Sir, ano po yung lalamanin nitong sagot? Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya it's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report. But why the haste? Why not wait for the committee report? Kasi that's a committee investigation. What was contained was a chairman's report. So that's a little strange. But anyway, we'll answer it. Sir, do you think this will be enough for Senator Ay once na you submit your expectation? Pagtapos ng election, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yaman. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa election. Wala tayo magagawa. Sir, yung kay Pulong po, meron din daw pong complaint na pinanod po sa parang Big threat. Yeah, I was told about it. There's also a CCTV, but Pulong is saying na baka daw fake po yung video. Now, we will look into it. We'll let the prosecutors handle it. Hindi naman ako nag-dictate ng gagawin ng prosecutor. We give enough leeway and very transparent ang process dito sa DOJ.
Sir, on Friday po si VP Sara is scheduled for a PI dito po sa DOJ. Okay. Meron po bang special preparations? Meron po bang yung kampo niya? Well, she will have the PSG with her here. Open naman sila, pwede naman sila pumunta rito to secure the premises. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi po ako nag-handle ng preliminary investigation. Sir, Anson Ke, meron po pa tayong update on that? Anson Ke, I will be meeting with some of the police officers this afternoon. Nakakausapin. Okay, dyan. Tatanong ko na rin. Possible pa ba, sir, na maibalik yung ransom money? Kasi may ilang compensation na Yan ang sinasabi ko sa police. Dapat hanapin nila yung ransom money at ibalik sa pamilya. That's very basic sa kidnapping cases. Okay? Sir, meron kayong gusto bang idagdag? May nakakalimutan ba kami? Hindi naman, ano lang yan. Hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Anyway, we'll still answer it. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, we'll see. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitignan namin, parang hindi na sunod. Yun na nga no. So nagsumite or counter affidavit at sa ombudsman versus reklamo ni Senator Amy Marcos. Alam nyo, hanggang ngayon ginagawa tayong mga tanga nito mga to. Nag-file si Amy Marcos ng patungkol sa pagkidnap kay PRRD. Bakit hindi si Marcos Jr.? Bakit si Remulla? No? Yun ang tanong natin kay Amy Marcos eh. Bakit etong mga to? Dapat kasama dito si Marcos Jr. Pero hindi ko lang alam kasi pero siguro naman kahit presidente ka ng bansang Pilipinas, kung may ginawa kang katulad dito na labag sa batas dapat makasuhan kahit presidente siya. No, siguro naman may gano'n naman, pwede naman siguro sa batas yun. Di alam nyo, etong mga to, sila Remulla, Torre, Marbil, Pajardo, yung magkapatid na Remulla, si Marcos Jr. Alam nyo, nararamdaman ko rin kayo na nanggigigil kayo sa mga to. Naramdam namin yun, hindi ko itinatago yun sa inyo at nakikita ko yun sa mga mata nyo. Lalo sa mga napapanood ko sa social media, sa comment section, sa lahat ng hinanaing kasi kami po ay nagsusurvey po kami araw-araw. May mga vloggers po kami na nagsusurvey sa loobin ng mga Pilipino, mga kababayan natin, no? Alam ko nanggigigil kayo at gusto nyo nang makamit ang hustisya at makulong itong mga to. Pero paalala lang po, sila ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. Pero maganda na rin yan na mag-file ng kaso laban sa kanila dahil alam niyo yun, yung mga ganong pamamaraanan ay talagang sisingilin natin sila pagdating ng hindi na sila nakaupo dyan sa ating gobyerno. At yung pagkakataon na yun, na yun po yung panahon na presidente na ang isa sa mga Duterte, kung si Basti Duterte man, kung si Kitty Duterte man, or kung si Vice President Sara Duterte man, muli ang maging presidente ng bansang Pilipinas. No, so doon natin sila sisingilin at lahat ng sakit, lahat ng inis na ginawa nitong mga to, ng mga hinayupak na to, yung mga 5 idiot na yan at yung 2 demonyong buhaya, sisingilin natin ngayon. Kaya chillax lang. Easy lang kayo, nanay, ha? Ikaw, nanay, medyo mataas na yung blood sugar mo. Easy ka lang dyan. Ikaw, tatay, yung pustiso mo, ha? Baka malaglag na naman. Joke lang. Sisingilin natin lahat yung mga yan. Samantalang, dito muna tayo nga sa sinabi or panayam ni Attorney Sal Panelo mapatungkol kay Martin Romualdez. Issue ng palitan ng liderato sa Kamara. Naku po, ano ba to? Panoorin natin to. Ang speaker ay sumusunod sa dikta ng presidente. Ang ganun din yan.
Nagpalit ka lang ng tao, pero yung patakaran, yung pagpapatupad ang gusto ng presidente ng bansa, ganun pa rin. Ang speaker, hindi magiging speaker kung hindi yan tao ng presidente. Hindi, walang lalabas na speaker dyan kung hindi yan kasama, aliado at susunod sa mga kagustuhan ng presidente. Sa panahon lamang ni Presidente Duterte, ang hindi nakialam ang presidente ng bansa, binago niya, sinira niya yung kalakaran na yan. Hindi siya nakialam. Samantala, attorney, may mga lumalabas na umano'y dokumento na pagpapalit ng liderato sa House of Representatives kamakailan lang, attorney. Pero itinanggi ng Office of the Executive Secretary ang pagiging totoo ng isang internal document tungkol sa umano'y pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ano po masasabi niyo dito, attorney? Well, alam po niyo, regardless kahit sino speaker dyan, pag ang speaker ay sumusunod sa dikta ng presidente, ang ganun din yan. Nagpalit ka lang ng tao, pero yung patakaran, yung pagpapatupad ang gusto ng presidente ng bansa, ganun pa rin. Kung magpapalit ka, kailangan yung hindi sumusunod sa kagustuhan, sa utos. Sa ngayon, kalakaran talaga dito sa ating bansa, ang speaker, hindi magiging speaker kung hindi yan tao ng presidente. Hindi, walang lalabas na speaker dyan kung hindi yan kasama, aliado at susunod sa mga kagustuhan ng presidente. So ibig sabihin kung totoo man na umalis na si or bumitaw or nagbitiw or magpapalit ng speaker diyan sa Kamara, useless pa rin pala. Kung susunod pa rin pala kay Pangulong Marcos at kay Martin Romualdez. So parang si ano pala to? Parang kay Saldico. Oo, umalis si Saldico, pinalit si Kimbo. Pero ganun pa rin ang nangyayari, di ba? So ganun ang kalakaran dito ngayon. So ngayon si Martin Romualdez naman, ang ginawa naman ni Martin Romualdez, eto nga, parang di umano'y umalis siya at magpapalit ng panibagong House Speaker. Tapos ang ipapalit, kaalyado din nila, di wala din yan. Talagang mga inayupak na to. Alam nyo ito kaya hindi ito manalo-nalo bilang presidente or mas mataas pa. Ang tagal-tagal na Martin Romualdez, ewan ko kung tumakbo bang senator to, pero ang pagkakalam ko talagang laging bagsak to noon pa. Sa totoo nga lang, kung hindi lang nilaglag ng COMELEC yung kalaban nito dyan sa Tacloban, baka matalo na nga ito. Hindi, alam nyo, ang hirap kasi dito sa mga taong to, kahit anong tago nila sa tunay na ugali nila, nabubunyag pa rin talaga Nabubunyag yung pagiging corrupt, nabubunyag yung pagiging talagang gahaman nila sa kapangyarihan. Lahat nabubunyag kahit anong gawin tago nila. Katulad na lang yan. Bakit nga ba nabubunyag? Isipin nyo na lang ang tagal-tagal na nilang nanunungkulan bilang congressman dyan sa Tacloban, pero may pinagbago ba ang Tacloban? Ni ultimong palengke dyan butas-butas. Butas-butas yung bubong. Kasing butas-butas ng mukha ni Chis Escudero. Diba? So doon pa lang doon mo makikita ng isang leader sa isang lugar ay corrupt dahil nga ultimong napakasimple lang naman na project hindi pa nila magawa. Yung palengke nila pang 19 kopong-kopong pa. Hindi ko po nilalait ang syudad ng Tacloban. Sinasabi ko ito dahil gusto ko pong mabago na. Gusto kong maging maganda ang lugar or ang palengke. Kahit palengke man lang dyan sa lugar ng Tacloban. Lugar ng Leyte kung saan yung nasasakupan nitong mga Romualdez. Pero inyo, ba, napanood nyo yung video na yung palengke, may bubong tapos yung nasa baba may mga trapal, nakapayong yung mga namimili. So nakita, punta nga kayo ng Davao, eto na lang, punta kayo ng Taguig.
palengke namin ang ganda. Yung palengke ang linis, tapos sa taas cover court, full court, ha, hindi bato kundi sa kahoy na ano ang tawag dun sa sa parang pang PBA po or tabla kung tawagin ng court dito. Ganun dapat, 'di ba? Ngayon, paano mo masabi na hindi ka corrupt kung yung napakasimple na project hindi mo magawa ng paraan? Kaya hindi kayo manalo-nalo. Yun yung pinagkaiba nila sa Duterte. Katulad yan, yung mga Duterte, bakit minahal ng taong bayan na kahit sa lungsod ng Davao lang talaga sila nakilala? Dahil ang ganda ng pamamalakad ho nila doon. Ang ganda ng sistema doon sa Davao. Kung ganun, si Martin Romualdez, baka talagang may chance siya na manalo rin bilang presidente ng Pilipinas. Sa panahon lamang ni Presidente Duterte, ang hindi nakialam ang presidente ng bansa, binago niya, sinira niya yung kalakaran na yan. Hindi siya nakialam. Nung siya ay hiningan ng pag-ayos dun sa mga naglalaban, natatanda mo yung Franco, 3 ang gustong kumandidatong speaker. Yes. Si Cayetano, sino pa yung isa? Si Velasco at si Romualdez. Magkakampihan, ha? Pero hindi sila magkaisa. So, ang ginawa nila, pumunta sila kay Presidente. Hindi si Presidente nakialam, ha? Nakiusap sila, sir. Pwede po ba ayusin nyo kami? Hindi kami nagkakasundo rito. Sige. Hindi sabi naman ng Presidente, sis kayo naman lumapit sa akin, hindi naman ako nakikialam dyan. Bakit di nyo lang pagkatian, power sharing na lang kayo? Kaya nagkasundo si Velasco, si Cayetano, naitsipwera si Martin Romualdez. Kaya ngayon kumagay si Martin Romualdez sa speaker. Kaya sunod sila sa kanya lahat. Yan ang nangyari. Pero kahit napalitan mo ngayon si Martin, kahit sinong pumalit dyan, maliban lang kung ipalit mo dyan, hindi naman mangyari ang isang oposisyon o kaya yung sa kaliwa, palaging sunod-sunuran yan sa presidente. Kung hindi yan mananatiling nakaupo dyan. So ibig sabihin pala noon pala etong si Martin Romualdez naitsapwera din. Naitsapwera talaga pala noon. Dahil dito sa sa pagiging congressman. Naitsapwera yun din pala yung si Raul. Pasensya na kayo, sinisipon tayo. Ito na po yung video ni Vice President Sara Duterte. Ito yung banat niya dito sa mga ulupong na mga congressman, no? Ito yan, sila Adyong, si Ortega, isa to sa mga tos ngayon. Ito ang hirap dito sa mga to, no? Banat ng banat kayo sa mga Duterte, tapos pag binanatan namin kayo, nag-iiyakan kayo, mga hinayupak kayo. Ito, panoorin natin. Walang karapatang magsalita tungkol sa dignidad at disente. Yan ang matinding banat ni Vice President Sara Duterte kina Representative Zia Alonto Adjong at Deputy Majority Leader Paulo Ortega na tinawag niya ring produkto ng warlordism. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na itigil na niya ang umano'y shame campaign at ibalik ang disente, marangal at makataong diskurso sa politika. Ayon kay VP Sara, walang karapatan si Adyong na magsalita tungkol sa dignidad, pagiging disente at pagkakaroon ng magandang asal dahil... Wait lang. Tangina, ano yan? Kayo lang pwedeng magsalita ng ganyan? Pero yung Vice President yung Vice President, yung ibang tao bawal magsalita. Kayo una-una, kayo panay press con kayo laban sa mga Duterte, laban kay Vice President Sara Duterte, na kayo ganito, kayo ganyan. Tapos nung si Vice President Sara Duterte habang nangangampanya, may mga inilalakad siyang baho ng mga congressman sa mga lugar-lugar. Ngayon, sisitahin nyo na itigil na? Natatakot ang mga yudipunggol. Natatakot ang mga putang ina.
Natatakot ang mga hayop. Takot kayo, no? Oo, kasi tanga na mo, hindi talaga kayo mananalo sa mga distrito nyo. Kaya... May takot din pala tong mga hinayupak na to. Akala ko katatapang kayo. Lupit nyo Oo, natatakot na pala. Hindi, ito, ramdam ko natatakot na tong mga to kasi medyo talagang simula nung binanatan nila itong mga congressman, hindi na ito makakabalik kung hindi lang magkakaroon talaga ng dayaan, kung talagang susundin ng boto ng taong bayan sa kanya-kanyang distrito, hindi makakabalik tong mga hinayupak na to. Lintik ang galit sa kanila ng buong Pilipinas ngayon, tandaan nila yan. Kaya kahit ako sa distrito, ikakampanya ko to na huwag niyong iboto yan. Oo, mga kababayan, ako po, pag ganito ang congressman nyo na panay banat lamang sa mga Duterte tapos wala naman nagagawa sa bahay nyo, ba tigil-tigilan nyo yan? Oo, parang kumuha ng bato tapos ipinukbok nyo sa ulo nyo. Ang hirap po ng ganyan, no? Ang hirap dito sa mga to, napakaiyakin. Tangin na kung nung kayo yung banat ng banat, okay lang sa inyo. Tapos nung kayo na yung binalikan, nagagalit kayo? Aba nako. Natatanggal tuloy yung bitonis sa damit ko. Ganda-ganda ng damit ko ngayon, disinti. Oo, hindi, eto gawin nyo. Kung ayaw nyong balikan kayo ni Vice President, tsaka eto, totoo yun. Totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na anong pakialam mo? Anong pakialam nyo kung ano man yung gawin niya? Anong ibalik yung dating yung mapayapang ulul? Kayo nagsimula niyan, no? So, hindi nyo masisisi yung tao kung binabalikan kayo. Kayo ang umuna na bumanat sa mga Duterte. Kayo yung unang nangyurak sa pangalan ng mga Duterte. Kayo yung unang bumalahura sa mga Duterte. Tapos ngayon na binabalikan kayo, nag-iiyakan kayo. Pakyo! Iisipon ako sa inyo Itong mga to, napaka babalat sibuyas. Nung kayo binalikan, nag-iiyakan kayo. Kulit mo Uy, bakit nawala? Ay, ito pala. Indisente at pagkakaroon ng magandang asal dahil ayon sa kanya, ang mambabatas ay produkto ng warlordism sa Mindanao. Si Adjong Manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism dato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Ang tinutukoy ni VP Sara na warlordism ay isang sistemang pamumuno kung saan hawak ng ilang makapangyarihang angkan ang kontrol sa politika gamit ang impluwensya, armas at dominasyon sa seguridad sa lokal na pamahalaan. Hindi rin nakaligtas sa patutsada ni VP Sara si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega matapos nitong questionin ang umano'y pananahimik ng Vice Presidente sa gitna ng mga illegal na aktibidad ng China sa Sandiqueña bahagi ng West Philippine Sea. Kani si Puan, isa po ni si Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupod na siya si Adyong. Produkto sa warlordism. Tingi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po o deafening silence. Wa siya kasunod mo abli sa iyang Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Yun basag ka ngayon. Galit na naman to si Ortega. Abangan ho natin presko nila ng mga congressman Uusok ang mga pet dito. Ako nasabi sa inyo.
Iginit ng pangalawa. Walang karapatang magsalita tungkol sa Deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyang Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Iginit ng pangalawang pangulo na malinaw naman ang kanyang paninindigan. So, kay Ortega, hindi pa obvious nga naa ko diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Binigyang diin pa ni VP Sara na hindi dapat ibaling ang issue sa China dahil mas mahalagang pag-usapan ang mga napapako umanong pangako ng ilang kandidato, partikular na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Of course, kung nga atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako. Sama na sa 20 ang bugas. Ayaw, don't change the topic, boy. Don't change the topic, boy. Alam niyo yung mga ganitong ngitian ni Vice President Sara Duterte, puta, katakutan niyo to. Don't change the topic, boy. Ang lupit mo, VP Sara, palakpakan. Wala kinalaban niyo yung mga Duterte. Kasalanan niyo yan. Kung hindi nyo kinalaban mga Duterte, baka matagal-tagal pa sana ang karir nyo sa pagiging congressman. Wala, problema dito kasi bayot din yung isa. Ay, sorry. Hindi ako, alam nyo siya yung mga yung ibang congressman yan. Napanaginipan ko din yan eh. Ito na naman tayo sa panaginip portion. Alam nyo yung ibang mga congressman dyan, kasi ang pagkakakilala natin sa ibang mga congressman, mga babaero, mga maraming kabit, mga laging nasa mga high-end bar. So yun yung mga alam natin sa mga ibang congressman, pero di nyo ba alam, sa panaginip ko dumadami na daw ang mga bayot dyan na congressman. Dumadami na po ang mga bayot na congressman sa Pilipinas. At yung iba may mga parang may mga video pa na talagang chumuchupo langkot baby kumong sa mga hotel. Naku po, nakakatakot yan. Sana wag mag-viral, nakakadiri yun. Hindi totoo yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Wag nyong ilihis or don't change the topic. Kasi ang tunay na problema sa Pilipinas, hindi naman China. Hindi rin problema ng Pilipinas sa mga Duterte. Ang problema ng Pilipinas at ang dapat asikasuhin ng Administrasyong Marcos, yung mga pangako niya na hindi niya napapatupad. O sige, sabihin na natin, namigay ng 20 kilos ng bigas. Ang pangako na yan, panghabang buhay dapat yan. Pang matagalan yan, hindi pang isang araw. At yung iba pang mga pangako ni yung build project, asan na? Anak ng teteng, laki-laki na ng utang ng Pilipinas tapos wala man lang mga proyekto na nagawa sa Pinas. Ano kaya yun? Kaya nga yung sinasabi, problema ba ng Pilipinas ang China? Hindi. Bakit pag nakuha ba natin ang West Philippines? Ito sorry ito na lang, real talk. Pag nakuha natin West Philippines Sea, anong mangyayaring sagana sa Pilipinas? Hindi ko sinasabing hindi atin yun. So sa atin pa rin yun. Ang akin lang, kung pagtutuunan natin ng pansin ang issue sa West Philippines Sea, ang issue sa mga Duterte, ano kayang magiging magandang impact sa bansang Pilipinas? Wala, di ba? Ngayon, nasa ICC na si Pangulong Duterte, bumaba ba ang kilo ng bigas? Bumaba ba ang bilihin? Yumaman ba ang Pilipinas? Naging first world country ba ang Pilipinas? Hindi. Lalong nagulo ang Pilipinas dahil mahal ng taong bayan ang mga Duterte.
Mahal ng buong Pilipino, buong Pilipinas si Pangulong Duterte, kaya nagugulo ang Pilipinas ngayon sa kadahilanan na inumpisahan yan ni Marcos Jr. Kaya nga, totoo yung sinasabi ako, pabor ako doon na sinabi ni Vice President Sara Duterte na huwag niyong ilihis ang tunay na issue. Don't change the topic. Una-una, topic dito, BICAM report, yung mga budget, flood control, asan na yun? Bakit nakatuon pa rin kayo sa West Philippine Sea? Yung pagpapadrug test nga ni Marcos Jr., hindi nyo mapush. Mga putang ina nyo. Ay, sorry, napapamura ako. Ganda ng banat ni Vice President Sara Duterte doon, ha? Oo, panalong-panalo, no? Don't change the topic, boy. Ilalala ko mo tayo si Sardinas. Don't change the topic, boy. Yan, sampal sa inyo yan. Change the topic pa more. Sa mga Banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin at lalo na ho dito sa banat, sa manghang at malupit na banat ni Vice President Sara Duterte, the future President of 2028? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, yun. Pakidamay na rin po yung join button at super thanks natin niya. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.